Hi guys, this is Edward Tech 40. For today, meron tayong review, isang upgraded na TP-Link Tapo products. Ang model nito is C211. Ito siya guys. Tsaka nagbago na yung kulay niya, black na siya. Ayan. At ang kagandahan dito, 2K na yung resolution. Diba? Sinlinaw na ng TV yung camera natin. Pero syempre, check muna natin yung laman sa loob kung sulit naman yung na-purchase natin. And ituturo ko sa inyo kung paano natin siya i-set up sa mga phone. So, let's go. Open na natin yung product natin. Yung field of view ng camera natin guys is 360 horizontal. So, ganun kalawak yung captured ng ating C211. And yung night vision nito, umaabot siya ng 30 feet. So guys, ito lahat yung nakuha natin. Meron tayo ditong power adapter. Ayan. Then, ito naman yung ating quick start guide, tsaka yung warranty. Pag meron kang time, pwede mong basahin yung quick start guide natin. And meron na rin tong QR code para sa app natin. Compatible yung ating Tapo camera sa iOS phone and Android. And meron naman tayo ditong pattern pang install natin, yung sukat niya. Kung i-install mo siya sa wall or sa ceiling. Bali, sakto yung sukat nito guys pag nagbarena ka gamit tong mga tools natin tsaka yung screw. And ito yung kanyang base. Ito yung isasalpak natin sa wall or sa ceiling. Sakto yan dito guys pag in-insert mo na siya dito sa pattern. And the last yung ating TP-Link Tapo C211. Ito siya guys. Black version. Yung quality nga pala nito guys is 2K resolution, malinaw. Pero pwede mo naman siyang i-adjust. And ito yung kanyang speaker sa likod. Ayan. Then sa baba niya, ito yung power niya, yung sa port. And dito naman sa taas na yung kanyang lens. Tapos yung LED indicator niya, ito. Dun sa baba naman nito guys, ito naman yung ating microphone. And yung pinaka-ilalim niya, ito naman yung ating micro SD card port. Tapos sa gilid niya, ito naman yung reset button. Kung gusto mong i-reset yung ating Tapo camera. Sa ilalim ng camera natin guys, ito yung sa ikakabit yung yung base natin. Ito. Isasalpak mo na siya guys pag lang clockwise lang para mag-lock siya. Ayan. So, ganyan yung pag-install niyan pag nakakonect na siya sa wall or sa ceiling. Then, ituturo ko na rin sa inyo guys kung paano natin i-install yung ating Tapo app. Makikita nyo rito sa box natin, sa gilid, ito yung kanyang QR code. I-scan lang natin yan. So, scan natin. Ito yung ating phone. Tapat lang natin yung QR code. Ayan. Then, may nakalagay dito, show option. Click nyo lang yan. Open browser. Then, may mababasa kayo dito na install. Click nyo lang yan. Habang nag-i-install siya, i-power na natin yung ating Tapo camera. Ayan. So, wait lang natin. Nagbo-boot pa yung camera natin. So, yun guys, na-install na natin. Click lang natin itong open. So, yan guys, nag-appear na yung app natin. Then, meron kayong mababasa dito na term of use, tsaka yung user experience. So, click nyo lang yung dalawang radio button natin dito sa gilid. Yan. Then, click nyo yung continue. So, yun guys, na-install na natin yung ating Tapo app. Ayan. Makikita nyo rito sa screen natin. Meron dalawang button dito. Bali kung wala ka pang account, click mo lang tong Create TP-Link ID. Ang kailangan lang dito is yung Gmail account mo and makikreate ka ng password. So, click lang natin itong ating Create TP-Link ID. Ayan. Dito, i-input mo na yung email mo. Then, click natin yung next.
kailangan mo rin gumawa ng password para dito sa account natin. And create tayo ng password guys. After natin mag-create ng password, click lang natin yung radio button sa gilid. And click na natin yung sign up. Then may mababasa kayo dito na nag-send si TP-Link ng link sa iyong email. Makikita nyo yung color yellow na, na link. I-click nyo lang yan. And then meron kayong mababasa na congratulations, successful yung activation ng link natin. Bali na registered na yung device natin o yung mobile phone natin dito sa app. So balik tayo sa Tapo app natin guys. After na nakapag-create na tayo ng username tsaka password sa ating Tapo app, click na natin tong login. So type na natin yung ating TP-Link ID o yung ating email. Then yung na-create nating password. Then login. May mababasa kayo dito na notification, allowed lang. Maybe later. Okay. Then nakapasok na tayo dito sa app natin guys. Para ma-add natin yung ating C211, click lang natin tong plus button sa taas. Then may mababasa kayo dito add device, click nyo lang yan. Then punta kayo dito sa indoor camera. Then hanapin natin yung model ng ating C211. Ito siya sa baba. Then click lang natin tong next. Then may mababasa kayo dito, connect to device. Click natin connect. Then dito sa sa network natin, piliin niyo yung malakas na Wi-Fi signal niyo sa sa bahay para tuloy-tuloy yung gamit natin ng ating Tapo camera. So click natin tong ating Wi-Fi. Then type natin yung password para dito sa ating Tapo camera. Then click natin next. Next. So wait lang natin. Connecting to Wi-Fi. Wi-Fi connected. So wait lang natin, nag-initialize pa yung camera. Orange pa siya. So makikita nyo, green na yung niya. Online na yan. Wait lang natin dito sa app. Bali, may mababasa kayo dito na connecting to your network pa. Pairing pa siya. Then dito may mababasa kayo na name your device. So lagay na lang muna natin C211. Next. Ito kasi yung kung saan mo i-locate yung camera natin. So sample lang yung study. So next. Then pili lang tayo dito ng icon para dito sa camera natin. Ito yung dumbbell. Next. Complete. Sounds good. Click lang natin to. Then may mababasa kayo dito na cloud services kung gusto nyo mag-subscribe. Pero ngayon, skip muna natin to. Got it? Then dito guys, sa setup local storage, ang capacity nga pala na ito sa local is 512. Click lang muna natin. Got it? Then dito naman sa firmware update niya, tapat mo lang yung natin, yung camera natin sa update na malakas yung yung Wi-Fi signal natin, yung schedule ng oras niya. Then click na natin tong got it. Ito na yung icon natin guys, yung dumbbell. So click lang natin, check natin yung sample ng camera natin. Click natin go. Swipe lang natin. Got it. So yun guys, working yung ating C211. Ayan. O, check natin yung tilt nya. Ayan. Gumagana na yung camera natin guys. Test natin siya sa sa kabilang room para ma-check natin yung yung mga ibang features niya bukod dun sa 2K resolution na quality. So tara, let's go. So yun guys, nandito tayo sa labas. Dito natin i-check yung quality ng camera natin. So punta lang tayo sa ating app. Then click natin yung ating device. So kung makikita nyo rito sa screen natin, working yung ating camera. So punta muna tayo sa settings, check natin kung anong resolution yung tumatakbo dito sa camera natin.
settings, then video and display, then video quality, click nyo lang yan. So naka ano siya, 720p data saving. So click natin tong 2K resolution, check natin. Then labas tayo dito sa video settings, video display. So natin. So yun guys, ito yung nasa screen natin. Ito yung quality ng ating 2K resolution. So atas muna ako. Ayun yung kanyang quality. So check natin yung pan and tilt kung okay naman yung function niya. Ayan. Working naman. Then meron din tayo ditong patrol kung saan pwedeng mag vertical tsaka horizontal patrol yung ikot ng camera natin. Check natin. Click lang natin itong button na to. Ayan. Bumababa. Tumataas. Camera natin. Bali ano to guys yung camera natin indoor lang siya. So iwasan lang natin siyang mabasa or maalikabukan. So check naman natin yung horizontal. Bali ano yan, nagti 360 yung camera natin guys. So yung guys, working yung 360 natin na horizontal patrol. Kahit na nasa ibang bansa ka, pwede mo pa rin magamit yung camera natin. Basta ang kailangan lang is naka-data ka pag gumagamit ka ng TP-Link Tapo camera. So yun guys, working yung horizontal patrol natin. Then dito sa detection, check natin yung detection natin. So meron siyang motion tracking, ibig sabihin nun pwede kang sundan ng camera natin. So click lang natin yung ating motion tracking. Enable natin. Check natin kung susundan tayo ng ating camera. So tayo ko. Tayo ko ng konti. And dito tayo sa kabila. Tingnan natin kung susundan tayo ng ating camera. Ayan guys, gumagana yung motion tracking niya. Sinusundan tayo. Ayan o. So okay naman siya. Ang ating motion tracking. Ayan, magana yung motion tracking niya. So kahit sa gabi, naka motion tracking siya, susundan ka ng camera natin. So yun guys, working yung ating TP-Link Tapo C211, yung kanyang camera resolution, and also meron siyang motion detection. So don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys.